totoong ng hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. No, at kasalukuyan nga na binibigyan pa rin daw siya ng briefing ukol dito sa ating interview ngayon. Pero Gabi pa nga sila text sa akin kaya alam niyo to. yes, alam na alam daw nila to at inaasahan na maya-maya lamang Igan ay lalabas na nga ang dating Pangulong Estrada para magbigay sa atin ng kanyang ipinangakong interview. Okay, maraming salamat, Connie Sison. Diretso na tayo. Kaunay po ng posibleng pagtakbo pa rin ni dating Pangulong Joseph Estrada dyan po sa Maynila. Dito man po sa studio, live natin makasama si Ginoong Rick de Guzman, Chief of Staff ni Manila Mayor Alfredo Lim. Kamusta na ho si Mayor Lim? Nasaan ho siya ngayon? Mabuti po, mabuti po. At ang ating butihing mayor, alam niyo naman, pagdating lang ng alas 5, gising na yan at nagtatrabaho na. Okay, Teka muna, ano ba talaga sa pagkakaalam mo, ano talaga pinagmulan nitong galit ni dating Pangulong Estrada dito kay Manila Mayor Alfredo Lim? Kasi dati magkasama yan siguro sa mga panayam naman ng mga dating Pangulong Estrada, parang humihingi siya ng konting pabor sa ating butihing mayor na hindi napagbigyan at ang sabi ng ating butihing mayor yung mga ibang mga nakakontrata sa lungsod ng Maynila ay tapos na. At ganun nga. At, so, ibig sabihin may kontrata? May kontrata. May gustong pasukin na transaction dyan sa Maynila? Lahat ng kontrata po natin dumadaan sa tamang proseso. Hindi na pagbigyan si dating Pangulong. Sinabi, parang babaw naman. Siguro, isa lang sa mga ano yun, sa mga dahilan. Marami palang dahilan. Ito naman si Vice Mayor Isko Moreno, although hindi siya magkapartido, ano naman dahilan? Bakit biglang... Totoo bang nangako daw si Mayor kay Isko na one term lang, tas siya na? Yun ang pagkakasabi niya. Pero kay Mayor Lim, nangako ba siyang ganon? walang pinapangako. Na one term lang siya, si Isko na yung 2013. Walang sinasabing ganon ng ating butihing mayor. Okay, diretsahan na. Rick, sabi kasi dito ni Isko, ang isang dahilan dahil nakita ng Commission on Audit na sobra-sobra naging gastusin sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Lim. 1 bilyong mahigit daw. Yung nagkakatanggalan daw ng personnel, kulang daw yung sahod ng mga guro, delayed. At pati yung mga allowances, 2,000 yata per month, per police, ng ating mga police dyan. Sabi nga, police lang ang delayed yata, Okay, paliwanag mo, ano ba yung 1 billion na yan na overspending ng COA at yung delayed sa allowances ng teacher at police? At yung tanggalan din. Ito yung para malaman ng ating mga nanonood na mamamayan ng Maynila. Itong tanggalan ng ating mga empleyado, hindi lang yun sa mga empleyado ng City Council, kundi pati din ang executive body, nagtanggal din kami. Ito yung nakatanggap kami ng... mga regular ba yan? Hindi, ito yung mga casual at saka, consultant and researcher. Okay. Nung February 29, nakatanggap kami ng sulat from COA. Okay. Na tinatawag ang aming pansin na, kayo na kayo ng 45%, exceeding na yung 45% nyo ng 1.1 billion. Okay. Ito po, sa mga hindi nakakaalam, yung 1.1 billion, nung 2011, ang nakolekta po ng Luzon ng Maynila, 5.3 billion. At 45% of that is 2.4 billion. Nag-exceed po ng 3.5 billion. Kaya meron pong difference na 1.1 billion. Saan nga ginamit yun? Hinahanap nila Isko? Yan? Personal services. Ibig sabihin, pambayad? Bayad sa mga empleyado natin na doon sa mga benefits pa, yung mga 13 months pay, doon ho yan. Doon naubos yun? Doon nag-exceed na nga 1.1 billion. Yung delay muna ng allowances ng police? Hindi po, ito muna yung natin. Nung matanggap namin yung sulat na yon, tinawag ng pansin ni butihing mayor natin, yung city accountant, city treasurer, yung finance committee namin. Ba't sumobra? Ba't sumobra ng kanon? Ngayon, nung nagrekomenda ang finance committee na, Sir, pwede po tayong gawin natin ang measurement po natin dyan, mag-freeze natin yung hiring. Freeze hiring natin ng mga tao. At yung reduce ng mga casual
at saka consultant, at saka yung mga researcher. Okay. O, di madalit sabi, o sige, di effective April 1, magre-reduce tayo ng tao. Okay. Nag-reduce kami ng tao, yung tao ni Mayor Lim at saka tao ng City Council. Kaya yan, siguro yan ang kinasasama ng loob. Pero, madalit sabi, Sumunod kasi kayo sa COA. Oo, hindi na inintay ng ating butihing mayor na sabihan siya ng COA, o mayor, medyo mag-reduce kayo ng mga tao. Kaya antimanod, inano na namin, ginawa na namin. O doon sa delay nga po ng pulis, ano yung... Sa delay naman ng pulis, May pera ba kayo pang pulis? Ang sa pulis naman, ano ho yan para sa mga hindi nakakaalam, national employee ho ang pulis. Oo. At ito ngayon, nung mga nakaraang taon, binibigay natin financial assistance dyan. Pero nagkaroon ng desisyon ng COA national dito sa Quezon City na ang allowances ng pulis hindi na ibibigay dahil parang double compensation para sa mga pulis. Sa amin naman... So, inalis na yun, hindi delayed, wala na talaga. Okay. Eto, si Feliciano Javier Jr. sa aming official fan page Facebook, no? Sana maging magka-partner na lang si Mayor Lim at Erap sa Maynila. Total, parehas naman silang crime buster. Posible ba yan? Lim, Erap? Alam ka namang Erap, Lim. Hindi natin masabi. Pwede. Parang... Parang ano, parang isinulat sa Manila Bay. Parang gano'n na. Ganon. Oo. So, open naman yan Open naman yan Kung itong si Vice Mayor nga, nasa ano siya, dating nationalista, biglang lumipat, di ba? Handa na ba kayo sa Erap Isko? Sino magiging running mate ni... Wala pa wala pang desisyon niya kung sino magiging vice. Okay. Kamusta naman ang kalusugan ni Mayor Lim? Kasi may mga balitang may sakit daw po. Wala pong katotohanan. Walang cancer, ha? Wala pong katotohanan yan. Sa edad na 82 years old ni Mayor Lim, napakalakas pa. At 7 days nagtatrabaho yan. So, puro senior citizen pa lang tatakbo sa 2013, ha? Di yun Pati natin si Sheriff, 77, no? 78, oh. Iba, ho? So, yung pagpunta niya sa Amerika daw, na madalas, hindi siya nagpapatingin nun, Rick? Hindi. At halos kasama ko si ating butihing mayor talagang ibang ano sa kanya, pagkakabuild sa kanya. Sa survey, sinasabi, lamang na lamang daw si Erap. Hindi po natin na... Survey nila yun, survey nyo. Survey namin, wala pa Lamang kami si Lim. dyan, Okay, mensahe sa mga taga-Lungsod ng Maynila, Rick. Ang mensahe po natin sa Luzon na Maynila, ang tanggapan po ng ating butihing mayor ay parati pong bukas para sa nangangailangan ng tulong. Okay. Laging gising, ha? Opo. Maraming salamat, Ginoong Rick de Guzman, Chief of Staff ng ating alkalde ng Lungsod ng Maynila, Alfredo Lim. Wala pa ho si Erap. Gising na raw pero wala pa. At alam naman ho niya itong imbitasyon natin. At kahapon pa ho tayo inalerto ng kanya pong kampo. Sa di malaman dahilan, hindi natin alam kung ano nangyari kay dating Paulong Erap Estrada. Mamaya, habulin natin. Hanggang alas 8 lang po kami. Okay, magbabalik po ang unang hirit.